Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga mahal ko pong mga kababayan. Ito na po, si Ka Eric Celis ay nagdeklara na po ng Black Friday. Itong September na ito, may magaganap na naman na ang mga tao ay babalik sa lansangan. Ang Pilipinas ay sobrang gulo na po dahil po sa usaping pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Marami pong mga flood control project, mga ghost project, ang mga infrastructure na hindi po naitayo ngunit nabayaran na po ng gobyerno. Ang liable po nito ay ang administrasyon mismo at ang kanyang mga secretaries, manager na kanyang mga inihire upang umupo sa nasabing mga tanggapan. Mga kaibigan, ang usaping ito ay masilan po dahil sa hindi po basta-basta at marami-rami din po ang grupo ni Ka Eric Celis at samahan pa ng mga DDS sapagkat ang taong bayan, lalong-lalo na ang sumusuporta sa Duterte family, ay tahimik lang. Hindi po sila maingay. Hindi po katulad po ng ibang vlogger na nasa administration side ay talagang masyadong maingay dahil siguro kumikita din sila. Hindi po natin masabi dahil hindi po natin nakikita kung ano ang transaksyon nila para idipinsa po ang administrasyon. Ngunit po, ito lang po ang masasabi natin. Sa pagdaan ng panahon at 3 taon na po na naging Pangulo si President Marcos, lahat po ng kanyang mga ipinangako ay wala pong natupad kahit isa. Kaya po ang tao, masasabi pong hindi mo mapipigilan at naririnig mo ang mga saloobin ng taong bayan na bakit ganito? Bakit napupunta lang sa ibang individual ang perang ibinibayad naming buwis sa gobyerno? Ang sabi nga ni Rodante Marcolita, sa susunod na taon po, baka tulungan niyo po kaming idepensa na hindi po muna kami magbabayad ng buwis. Sapagkat ang ibinabayad naming buwis ay hindi po napupunta sa tamang kalalagyan nito. Bagkus ay napupunta sa mga may masamang loob, may masamang isipan dahil ninanakaw lang po. Kamukat-mukat mo nagtatayo ng proyekto na drawing lang po pala. Hindi po nasimulan ang proyekto ngunit bayad na sa gobyerno. Kawawa po ang pera ni Juan de la Cruz. Dahil tayo ay pinaglalaruan lamang ng mga taong akala natin sa isip at puso natin, ibinoto natin sila, binilugan natin ang kanilang mga pangalan sa baluta ng may buong pagmamahal. Ngunit ang pinagkatiwalaan po natin, mga mahal na kaibigan, ay siya rin pala ang sisira sa kinabukasan po ng Pilipinas. Aminado po si Senator Ricto na deficit po tayo. Lubog ang ekonomiya natin. Papayag ba tayo na maungusan na tayo ng bansa? Dati, ang GDP po natin, gross capital, ay ikalawa po tayo sa Asia. Nangunguna ang Japan. Ngayon, pang-ilan na tayo? Kamakailan lang, ayon po sa data, sa statistics, naungusan na po tayo ng Vietnam. Dahil ito po ay sa kagagawan ng mga taong mga sakim sa yaman at mga sakim sa salapi. Kaya, suportahan po natin. Hindi po natin kinakalaban ang administrasyon. Neutral po tayo, pero panahon na rin po siguro na tumayo tayo at suportahan po natin at ipaalam natin sa buong Pilipinas na ganito na po ang kalakaran ng ating gobyerno. Marami pong mga kongresista
na kontraktor. Ayon din po sa kanilang mga kasamahan, mga kaibigan. At gusto nilang ipatawag ang mga kongresistang kontraktor, mga kaibigan, sa Wawaw Construction, yung kontraktor ng DPWH. Ang dami niyang mga proyektong halos ang presyo ay identical. At kitang-kita mo na takot siya at kinakabahan sa tuwing siya ay tinatanong, at tudo dipinsa sa kanyang sarili na I invoke my right against self-incrimination. Yung mga magnanakaw, tudo tanggi pa. Mga kababayan, ang bansa natin patungo na po sa pagkalugmok. Kung hindi natin baguhin at kung nadadala tayo ng pera, nadadala tayo ng kunting salapi sa panahon ng eleksyon, mga kaibigan, yung mga taong may mabuting hangarin ay hindi po natin napipili. Ang mga taong may masamang hangarin na ang kanilang pangunahing interes ay ang pagpapayaman, pagpapalaki po ng kanilang mga ari-arian. Yun po ang tinitingnan natin. Na ang perang ibinibigay sa inyo tuwing eleksyon ay pera din po at buhis ninyo na ginagawang pambili sa inyo. Ang hirap sa ating mga kababayan pagkatapos iboboto pa. Tanggapin po sana ninyo, ngunit huwag po ninyong iboto, mga kababayan, dahil sila ang magsilbing anay ng ating lipunan. Sila ang nagsisilbing tagasira sa kinabukasan ng susunod nating henerasyon. Maraming salamat po. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, sana po ay makasubscribe ka na, nang sa ganun po ay isa ka sa makatulong kung tayo makasahod na sa YouTube para itulong po sa mga nangangailangan senior citizen bilang maintenance. Salamat po.